po ng CICC po dito po tungkol sa mga tinake down na ng Meta itong mga illegal online gaming sites at saka yung mga influencers po nila. Magandang umaga po, Asek Aboy. Welcome back. Maulan na Wednesday to you. Magandang umaga ho, Ma'am Ali, Ma'am Pat. Maraming salamat po sa pag-imbita ulit sa akin sa inyong programa. Although iba na yung capacity natin. Oo, na-promote. Oo, Executive Director. Congratulations muli, Asek Aboy. Thank you, Ma'am Ali. Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Gusto namin talakayin nga kasi yung Meta, yan yung parent company ng Facebook. No, at Instagram. So, they took down itong accounts nga nitong mga influencers na ito. 20 sila. Promoting kasi yung mga illegal na gambling sites. Diba? Illegal na nga, pinopromote mo pa. Hindi ba? So, yung sinasabi nga natin, itong mismong pag-take down ng accounts nila, parang sanction na rin yun, di ba, Asek? Kasi parang back to zero ka, mawawala lahat ng Grabe, nakita mo yung milyong sorry po, hindi ako masyadong familiar, hindi ako babad sa social media, pero itong Boy Tapang, 5.5 million followers. Zax na Laparan, 9.7 million followers. Kuya Lex TV, 100,000 followers. Itong Mark Anthony Fernandez, siya ba yung anak ni ano? I don't think so. O Parang lang? hindi yata. Kapangalan lang. Kapangalan lang? Siya po, siya. Siya yung anak. Oh. With 242,000 followers. Yung ilan po sa mga... So, Asek, yung mismo pag-take down ng kanilang mga accounts is parang sanctioned by itself kasi mababack to zero. Itong si Zax na Laparan with 9.7 million followers. She loses all of her 9.7 million followers once her account is taken down. It's a sanction, pero hindi lang sanction yan yung hindi lang yung hinaharap nila mas maisamin pag hindi sila makapagpaliwanag na mas maganda. Talagang habulin natin sila ng iba't ibang mga kaso kasama na dyan yung mga kung may establish natin yung mga non-bailable cases. So hintayin na natin mga paliwanag nila. Pero Asek, ano yun? Ano yung mga posibleng nalabag na mga batas dito na ikamo nga, ano pala, non-bailable pala? Non-bailable. Ano po paglabag sa ating batas ang maaring naganap? Kasi nung inaaral natin ng Ma'am Ali na yung mga platforms at yung mga games na pinopromote nila, parang hindi parang rigged Kasi pag sila nagla-livestream or naglalaro online at pinapakita sa ating mga kababayan, parang hindi sila natatalo. Kasama yun sa pang-iinganyo nila na sa tuwing nag-live sila, nanalo sila ng at one time nga, mga 3 million, 5 million ang panalo. Yun yung nakakapag-inganyo sa mga kababayan natin Kapag nilalaro naman talaga ng mga ordinaryong mga kababayan natin, hindi naman ganun yung kapalaran nila. So, we had to run it through a tool na nag-a-analyze ng probabilities. Tapos lumalabas na parang talaga siya, rig talaga siya. So pag rig siya, estafa. So pag maraming na biktima, large scale, estafa. So non-bailable. At pag na-establish natin na marami sila dyan na nag-ooperate at magkakasabot, syndicated estafa. Kasama yung mga influencers, which is part of the machinery nung illegal gambling platform na yun. So yan yung mga kinakaharap na dahil pinopromote mo, sabit ka. Opo. As principal, hindi siya access. Uy, as principal! So, Asek, ito yung buti na lang, ang Meta, nakikipag-cooperate na po sila. Ako, I'm curious, ano yung naging proseso po? Kasi dati, I remember when we talked to you before, parang ang tagal, di ba? Parang dinidribble-dribble kayo. Tinawag pa nga sila sa Kongreso, parang they were very uncooperative. But now, what changed? Why all of a sudden now they're cooperative and on their own, they took down these sites, these illegal gaming sites?